sapat yung ayuda dahil deficit. Dahil na deficit, dahil trilyon-trilyon naman ang ninakaw nila. So, Correct. kung hindi tayo ninakawan, nag-crisis tayo ng ganito, walang Hindi, problema ito. Kasi Oo. takot sila manalo ito si VP Sara Duterte dahil may mananagot. Masama Grabe. talaga yung ginawa ni Martin Romualdez at ang asawa niya. He put her at risk. Si Ay, oo Martin nga. Romualdez, si Yeda, at saka yung anak. Absent pero ng attendance, present. Tanong lang po namin kayo, sir, kung bati na po ba kayo na Atty. Rowena Gonzon? Hindi. Ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi ka tiwatiwala. Because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara. Ayoko ng traidor. Yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o mabongbong Marcos. Basta kanya na yun. anti-Claire, unclear. Dadagan ang Lito News Update. Sabi ko nga, di ba, yung na raid nyo na yung mga bahay ng mga kasabwat dyan. Sure ako, baka may cash dyan. Tapos i-donate nyo sa lahat. Nako ha, biro lang yun. Biro lang. That's just a joke. It's just my idea. Yung ayuda, Kati. Kaya hindi sapat yung ayuda dahil deficit. Dahil na deficit, dahil trilyon-trilyon naman ang ninakaw nila. Tapos, wala namang nakukulong na malaking isda. Di ba? Correct, So, correct. kung hindi tayo ninakawan, nag-crisis tayo ng ganito, walang Hindi, problema ito. Kasi kaya ng ating government funds yan na mag-ayuda ng tama sa mga tao. Naiirita ako, Kombing, kasi gigil na gigil sila sa 120 million, pero ayaw nilang pag-usapan sa Kamara ang trilyon na nawawalang Correct. confidential fund. 129 million. 1.3 trillion na flood control Yung projects. kay VP Sara, 129 Oo, million. di ba? At saka confidential fund lang. Yes. Grabe kayo. Oo. Yung plunder, dapat may transaction yon. Oo. Ano naman ang transaction dyan sa confidential fund? You Correct. have to prove na binulsa niya yung 129. Ano? Binulsa niya yung 1.2, 12.5, yung gano'n. Ano ba yan? Hindi kasi Mama Bing, ang nanggigigil naman doon sa confidential fund niya is yung mga makakaliwa. Nakalimutan niya kasi gusto nila malaman kung sino siguro ang gusto At nila. mga tao ni BBM Oo. at ni Martin, siyempre, Yes. di ba? Kasi Oo. takot sila manalo ito si VP Sara Duterte dahil may mananagot. Oo. Yan. Kaya ayaw niyo siyang maging presidente. Kasi kayo naman na may kasalanan, ninakawan niyo naman ang kaba ng bayan. Tapos ngayon, lahat na lang gagawin niyo para hindi siya makatakbo. Correct. Kaya dyan si Martin Romualdez, kaya nalo dyan sa district niya, wala namang kalaban, Kati. Kaya At saka, pa-disqualify. yung overstaying ng party list nila. Ah, Political hindi. dynasty. Oo. Ibang level din. Four terms na ito ni Yeda Romualdez, mga kababayan. First time lang ito nangyari sa na ang asawa ni Martin na si Yeda Romualdez ay nakaupo ngayon as third nominee dahil pinaresign nila ang third, fourth, fifth nominee at inapprove naman ni Chairman George Garcia. Pang-apat niya ng term ito. Kasi ng unang term niya as congresswoman. Second and third term niya as tingong party list. Diba tumakbo siya congresswoman dahil si Martin tumakbo Senado at talo Correct. na ulat. So, pang-apat niya na ito, alam na alam nila dahil may Na mga bawal. abogado sila na bawal yan sa konstitusyon pero hinayaan pa rin ng commissioners at ni Chairman Comelec Garcia at siya mismo si Yeda. Pinirma niya doon sa certificate of nomination niya na I don't have any of the disqualification. Wow, grabe. Di ba ano yan? Hunger for Falsification power yan talaga. ng public document. Greed talaga, no? Ay, Grabe. oo. Takaw talaga. Takaw sa salapi. Kasi, dyan, hindi pa sapat sa kanila na yung si Martin, bilyong-bilyong funds, hindi pa sapat. Tingog. Kailangan tatlo talaga ang makaupo. Kaya pinasok pa yung asawa para talagang wala nang kaduda-duda loyalty sa kanya. Yeah. At ilang bilyon ang Correct. nakuha niyang funds. Ang sabi ni Congressman Erice, Yeah. ilang bilyon yung funds na yan na nakuha ng tingong party list. At mga kababayan, Correct. yan nga aking recommendation. Kaya tinext ko po si Senate President Soto. Ay, hindi ko lang alam kung binabasa niya, pero tinext niya. Na ang suggestion ko,
isa lang ang party list rep. Kahit may ano ka lang, may... Di ba? Ganun pa rin naman eh. 2%. Pag kakakuha ka ng... Kung hindi ka nakuha ng 2%, another round, di ba? Pero isa lang. Kaya po grabe ang vote buying dyan at nakawan ng kaban ng bayan na pinamimigay nila sa voters ay dahil hinahabol nila yung 3 seats para marami silang perang madidekwat. Exactly. You see? Yan ang kaya... Masama Grabe. talaga yung ginawa ni Martin Romualdez at ang asawa niya. He put her at risk. Diba? Yeah, Imagine oo. violating the Constitution and the law. Yeah. May mananagot talaga dapat. Ay, May hindi po- managot. Oo, dapat may managot. Kaya ayaw nila si Sara Duterte manalo eh. Kaya ito Oo. yung impeachment. Pero again, when you look at all these things happening in the House, at Bibo si Congresswoman Luistro, yeah. wala pong naniniwala na totoong fairness ninyo dyan o due process ninyo. Wala na pong naniniwala dyan. Oo. Kaya, mabuti pa, iakyat nyo na po yung kaso, ang tinatawag na articles of impeachment, doon sa Senado at doon na po kayo. Magpagalingan na po kayo ng ebidensya doon. Kasi sayang ang pera ng bayan, di ba? Yung imbis na gagamitin nila dyan sa hearing na gagawin nyo, gamitin nyo na lang sa mga taong naghihirap. Example dyan, wag na kayong kumobra ng sweldo at yung inyong sweldo ay pamigay nyo ng ayuda dyan sa may hirap sa distrito nyo. Di ba? Correct. Wag na kayong kumobra ng sweldo. O kaya, wag na lang kumobra at all. Hindi, Yeah. wala nang problema yung deficit. Di ba? Tama. So at may maraming pera ang National Treasury na kung kailangan mag-ayuda, may pera. Di ba? Correct. Yan. O, at saka yung absent. Si Ay, oo Martin nga. Romualdez, si Yeda, at saka yung anak. Absent pero ng attendance, present. Ano ba yan? Meron ako eh. Meron ako, nakita ko. Yeah. Nakalagay present, 3 sila. Absent naman kayo. Ba't kayo kumukobra ng sweldo? Oo. di ba? Attorney Tomasio, good morning po, sir. Tanong lang po namin kayo, sir, kung bati na po ba kayo na Attorney Rowena Guanzon? Hindi. Hindi pa po ba kayo nagkaayos? Ang away naman namin ay because of principles, hindi naman sa kung ano pa man. Oo, kasi para sa akin, ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number 1, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number 2, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwatiwala. So, yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, attorney, ano? Halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Rowena Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin eh. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble kara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Po. Ano kayo? Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman mai-endorso si Binibining Guanzon. Hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law.
Excuse me, if ever po si Ma'am Guanzo na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng katawaran po, may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang kasalanan sa akin, kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po, wala pong personal ito. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Oo, sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Yes. Magkaibigan po kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa Comelec nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban ay nariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, ha? Kasi sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, ha? Sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto noong 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Bago 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Iyan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President, ngayon sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o Mabongbong Marcos. Attorney, may pangamba po ba tayo, attorney, na maging sikan Tolentino? Maari hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tingnan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita, consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Hindi ganun kadali yun. Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am Panyera, tama pala si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali yung sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi. Siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganong tao, di ba? Baliktarin nyo. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan yung tao? Balimbing. Oo. Balimbing po. Oo. Walang iniwan yan. Ito, may istorya ako. Medyo mahaba lang pagtsagaan nyo ako. May istorya. May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na scorpio. Sabi ng scorpio dun sa palaka, Mr. Palaka, tawid mo ako, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ako dito sa river. Sabi nung palaka, ayoko nga! Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutukulawin mo ako Hindi kita tutukulawin. Siyempre, tutulungan mo ako So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya. Nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Sabi mo, hindi mo ako tutukulawin. Pasensya ka na. Yun talaga ako hindi basta pwede magbago ang tao. Nature niya yun. Kung nature mo yon, ikaw ay balimbing, traidor, sinungaling, ikaw na yun. Hindi na mababago. Yan po ba may pagkakaiba sa kwentong unggoy at saka sa
Pagong. Iba naman yun. Kasi sinasabi dito, hindi ganun basta nagbabago ang tao, di ba? Ang iyong kulay ay manatiling kulay mo. Oo. Attorney, pwede malaman kung ano po sinagot ni Attorney Guanzon dun sa pagkumpronta mo dun sa Davao sa kanya? Sabi niya, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Kita mo, hindi siya sumasagot ngayon kasi alam niya, lahat ng sinasabi ko totoo. Anong depensa niya? Sasabihin niya, hindi niya Facebook page yun. Nasa akin lahat ng resibo. May screenshot ako. Yung pinatatanong ko sa GC natin. Yun yun, attorney. Oo, ano mababasa niyo? Attorney, after nyo po mag-speech sa Davao, tapos after din po mag-speech ni Madam Rowena Guanzon, meron pong isang eksena, senaryo sa ibabaw mismo ng tablado, parang nagtatalo ho kayo. Ano pong Hindi, napag-usapan? before yun, before. Before ba yun? Oo. Okay. Ano pong mga napag-usapan nyo nun? Yun nga, kinumpronta ko siya. Yun lang. I called her out. Kasi hindi naman tayo plastic eh. Pagkamayan tayo. Sinabi ko, ang kapal mo naman. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP Sara, pupunta ka rito. Pupunta ka sa entablado, kakamayan mo. Anong klaseng tao? Kasi ako, kita nyo yung nangyari sa amin ni Jess Falsis, di ba? Galit ako sa kanya. Binabatikos ko siya, binabatikos niya ako. Nung nagkita kami, hindi kami nagkamayan. Kasi magpakatotoo ka. Di So ba? ngayon, attorney, hindi na maplaplan ka yung gusot. Walang gusot sa amin. This is a matter of principle. Wala kaming pinag-awayang personal. Ang aking gusot ay I cannot mix with someone na walang prinsipyo, na plastic, na mapagkunwari, mapagbalat kayo, sinungaling. Yun ang sa akin. At nangyari na paulit-ulit. Ganun na naman Ganun gagawin natin ngayon. di ba? 2028, dapat ready na tayo. Oo. We should be discriminating. Hindi ko sasabihin, huwag nyo iboto, huwag nyo endorse. Nasa sa inyo yan, malaya tayong lahat eh. But, gamitin ang utak kasi baka mabudol na naman. Ilang beses tayo nabubudol. Kawa naman tayo, kung mabubudol na naman tayo, di ba? Kaya kailangan natin isang pupasyo para magkwento ng Wala akong sinasabi. Ayoko nga eh, kasi ang aking kapalaran ay nasa kamay ng partido. I am a member of PDP. I take my orders from PDP. Kaya hindi ako nagdedeklara ng kahit ano kasi hindi tayo ganoon. Ang daming problema, mamumuliti ka kaagad. Sasabihin mo agad, kakandidato ka bago mangangampanya ka na. Hindi ba sir, yung katulad kay Guanzon sir, yung kulay niya, yung mga estratehiya niya, may masabi niyo, tulungan mo kami. Ang mga nanonood sa Hindi, atin. ganun nga yan eh. They will try to insinuate themselves. Kaya yan, di ba yung istorya ng Trojan horse? Alam niyo yun, di ba? Yung mga Griego, hindi nila ma-penetrate yung depensa ng Troy. Ang ginawa nila, pumunta sila sa parang kabayo na walang laman sa loob. Kunyari, umalis na sila. Hinila ng mga Trojan. Nasa loob pala Yung pala, nasa loob sila. Minasakir nila yung nasa loob. Ganyan kasi, ang problema ng PDP ay good problem. Lahat ng tao pumupunta sa atin kasi sinking ship ng administrasyon eh. Nakikita nila na ang PDP ang party of the future. Dito mga galing ang mga future leaders na maaayos, na aayusin. Ang ginagawa nila para hindi mangyari yon, siguro sa tingin nila sa dami ng dumadagsa sa PDP, nung kami nag-BMS sa Quezon City, in-expect namin 100, 250 dumating. Hindi namin malaman kung paano pakakanin. Good problem. Siguro sa tingin nila, since maraming dumadagsa sa PDP, hindi na natin masusuri. At baka akala nila, lahat na lang itatanggapin natin. Kung tatanggapin natin ang lahat ng pupunta sa PDP, di wala na tayong pinagkaiba kay Martin Romualdez at saka kay Marcos, kay komunista, kay dating kritiko, di ba? Si De Lima, si Chiel Jokno, na minumura sila dati, sinasabi Marcos never again. Nung pumunta sa kanila, pinagtiwalaan nila. Gusto ba natin yung ganong isang partido na walang paninindigan? Ayaw natin yun. Right. We are principled. Iba tayo. Kaya nga tayo ang natitirang genuine na oposisyon. Attorney, may iba naman po tayo ng kaunti. Matanong lang po kayo kung ano po masasabi ninyo sa bali-balita ngayon na nawawala daw si Mr. President. Naniniwala ho ba kayo? Hanapin muna natin. Pag hindi natin nahanap hanggang bukas siguro. Salamat po, Attorney. Salamat po. Pero attorney, if ever po na hindi talaga magpakita si BBM within this week or the next week po, ano pong maging hakbang po? Alam nyo, meron po provision sa konstitusyon na nagsasabing kapag may malalang karamdaman ng Pangulo, ay dapat obligasyon ng gobyerno na sabihin kung anong tunay na kalagayan. Mag-demand tayo kung talagang sa tingin natin. Kasi puro general, maayos ang presidente, etc. etc. Although kinumpirma di ba na tinala daw sa ospital because of discomfort, dapat sabihin sa atin ano ba yung discomfort na yon? Yung ba yung Almoranas? Ano ba yun?
o LBM, hindi natin malaman eh. Yung binuhay nila, yung Wala na akong mensahe kay Auntie Claire kasi pag sinabi mong Auntie Claire, ano na yan, talagang granted na magulo. Basta Basta niya na yun. Auntie Claire, unclear. Attorney, mali daw yun eh. Pagka anti-clear daw, anti-fake news daw siya, ano masasabi mo dun? Silang unang-una nagpe-fake news eh. At saka alam niyo yan, delikado yan. Sinasabi nilang anti-fake news, yung article 514 yata yun, ng 154 ng Revised Penal Code. Colonial era yun eh, magulo yun eh, pinananakot yun eh. Hindi na dapat ganun. Kasi kung ikaw ay matapat sa taong bayan, hindi lalaganap ang fake news. Kaya nagkakaroon ng fake news kasi hindi nyo pinapalamang buong storya, nagkakaroon ng espekulasyon. Thank you, Atty. Attorney, Tama meron na. po ba kayong mensahe kay Attorney Guanzon? Wala. Wala na.